So next time, huwag ka lang kumain ng mabilis, saka huwag kang daldal ng daldal habang kumakain. Ugaliin nyo naman na uminom naman ng tubig, hindi yung karamihan kasi sa atin pag uminom ng tubig, kakain mo na ng marami. Pagkatapos kumain, saka inom ng tubig, mali yun. Dapat pagkatapos ng mga 3 o 5 subo, konting lagok naman ng tubig dyan at guyain nyo maigi. Yan, ang problema, paano nguyak, walang ngipin. Di dikdikin nyo, blender nyo na lang. Yan. Then ano pa, nalaman na yung mga taong over fatigue. Gano'n mo, pagod ka lang, magkakaroon ka ng ganyang kabag. O kaya mali-mali kinakain nyo, panayang kain nyo ng mamantikang pagkain. Kumakain kayo ng mga maasim na pagkain, o kaya maanghang na pagkain. Yung mga overweight at hindi nag-exercise, madalas magkaroon din ng indigestion. So may kinalaman pala yung panunaw nyo. Pag tamad ka, tamad din yung panunaw nyo. Kaya karamihan ng senior citizen, hindi kumikilos, palagi lang nakahiga, nandiyan sa patumba-tumba, nandun lang sa paduyan-duyan. Kaya pala ganyan yung inyong sikmura, konti lang kainin, parang busog na, dahil kulang ka pala sa exercise. Ngayon, yung exact cause, ibig sabihin, ano ba yung pinakadahilan bakit nagkakaroon ng dyspepsia? Ay wala makapagsabi, except dun sa lifestyle ng isang pasyente. Posible rin na magkaroon ng mga viral infection, pero bihira po yun. Bihirang-bihira po yun. Kaya kung paulit-ulit na po yung problema nyo, mas mabuti po sumangguni sa isang doktor. Pero isa pang problema ay yung pag-inom ng mga carbonated drinks. So bawal po yung sobrang pag-inom ng soft drinks. Sinabi ko sobra dahil minsan pag isang baso o isang bote at kayo bata-bata pa naman, wala namang masama doon. Pero pag may edad na po tayo, lalo na po kayo mga nakikinig, lahat naman na nakikinig daw dito, matanda na, dapat po iwasan nyo po ang mga carbonated drinks. Ano po yun? Siyempre yung mga soft drinks. Iwasan nyo rin po ang pag-inom ng sobrang kape, yung pag-inom ng alak, paninigarilyo, at mag-ingat din sa pag-inom ng mga gamot tulad ng mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. Yan po yung mga gamot na kadalasang iniinom pag may masakit na kasukasuan. Sino ba yung masakit ng kasukasuan? Di ba mga senior citizen? So malaki po ang tsansa na umiinom ka ng gamot sa sakit ng kasukasuan at ang epekto naman po sa inyo ay ang paninikmura. At hindi lang yun. Karamihan din ng senior citizen uminom ng aspirin na pampalabnaw daw ng dugo para daw maiwasan ng atake sa puso at stroke. Unfortunately, nagbibigay din po yan ng paghilab ng inyong sikmura. So sumangguni sa inyong doktor o kaya inumin itong mga gamot na to na siguruhin na may laman ng inyong tiyan. Then, bawas-bawasan ng stress. Kayo naman masyado kayong konting bagay, nag-aalala. Ang daming senior citizen, kamakailan lang, Dok, palagi ako natatakot pag matulog, baka hindi na ako magising. Ano ka ba naman? Meron pang ganun, di ako makatulog kasi baka mamaya hindi na ako magising. Dok, may high blood ako, sabi, wag daw ako matulog, baka raw hindi ako magising. Hindi, mas maganda, wala nang high blood. Hindi, biro lang. Pero wag kayong ganun, masyadong praning, no? Then pagkakain po kayo, dapat paunti-unti lang, pero mas madalas. Huwag magpapalipas ng pagkain. So hindi pwedeng isang kainan na busog. Kailangan po konting kain, pahinga. Pagkalipas ng mga 2 oras, konting kain ulit. At piliin yung tamang pagkain. Pwede naman yung mga soda crackers, pwede yung mga oatmeal, oat bran, pwede po yan. Pwede mga wheat bread, pwede po yan. Prutas, pwede rin naman po. Yung mga nagsasabi na, Dok, may ulcer ako, di raw pwede ang prutas sa akin. Hindi naman po. Pwede yan. Pero paunti-unti lang. Then make sure na yung sinabi ko, nguyain maigi, dahil karamihan sa inyo, lunok lang ng lunok. Aba, hindi nang inunguya, lunok ng lunok. Yan. Tapos, mahalaga rin na huwag ho kayong hihiga pagkatapos kumain. Bigyan nyo ng at least 2-3 oras bago po kayo humiga. Yan. Yung iba kakain, tapos kakamot ng tiyan, mamaya tulog na. Yan, may natatamaan ba sa inyo? May pasyente ako, kakain ng alas 7. Mga alas 7:30 daw, tutulog na raw siya. Ala, kaya naman pala nagigising pagdating ng hating gabi. Tapos sasabihin, Dok, biglang humilab ang tiyan ko. Yun pala, ang problema lang yung kain. Dok, antok na kasi ako pagdating ng 7:30. Di kumain ka ng alas 8. Alas 8? Mali yata. Kumain ka ng alas 4, alas 5, tapos tulog ka na ng mga 7:30 kung gusto nyo. So, peptic ulcer, eto na.
Pag sinabing peptic ulcer, mataas ang asido ng ating tiyan. Pwedeng maapektuhan ang ating stomach, kaya tinawag na gastric ulcer, o pwedeng maapektuhan ang ating bituka, kaya tinawag na duodenal ulcer. So tandaan nyo, pagkatapos ng stomach, ang susunod na po ay ang bituka. Ang unang parte ng bituka, tinatawag na duodenum. Duodenum. So may ulcer din po doon, hindi lang po sa sikmura, meron din sa bituka. So, ano naman ang problemang peptic ulcer? Dahil sa matagal niyong pagkakaroon ng mataas na asido sa inyong sikmura, dahil sa ito'y paulit-ulit, pabalik-balik at hindi nyo nagagamot ng tama at hindi nyo rin sinusunod yung mga payo ng inyong doktor dahil matigas ang ulo nyo. Huwag ka nang tumingin sa iba, ikaw ang tinutukoy ko. So, dahil sa palaging mataas ang asido, nagkaroon na ngayon ng ulcer. Ayan na po yung sinasabi ko. Nagkaroon ka ng spot. Kumbaga may spot ka sa baga, may spot ka rin sa lining ng inyong stomach. Ang tawag na doon, ulcer. So, sugat na po yan. Uka. Ngayon, ano naman ang mapapansin na isang tao may ulcer? Pagkalipas ng 45 minutes to 1 hour ng pagkain nyo ng almusal o tanghalian o hapunan, doon naman nag-uumpisa tumaas ang asido at doon sumasakit ang sikmura. Kaya may mga doktor na nagbibigay ng antacid 1 hour after eating para kontrahin yung paglabas ng asido. Kasi natural sa atin na pag kumain po tayo, naglalabas tayo ng asido. Sinabi ko nga kanina ang dahilan bilang panunaw. Pero pag nasobrahan po yung asido na lumalabas at yung inyong lining ng stomach, yung sinasabi nating mucus na proteksyon sa ating stomach ay bumaba o nawala, doon na nagkakaroon ng problema. Yung asido, tumataas din yan, hindi lang sa pagkain, kundi sa sobrang stress at anxiety. Yung mga nabanggit kong gamot, yung sigarilyo, at nalaman na may bakterya ngayon na nagkakos ng ulcer. At yung bakterya na yan na-identify noong 1984, nung nalaman lang na may bakterya pala na nagbibigay ng ulcer. At ang pangalan ng bakterya na yan ay H. pylori. Yung H galing sa salitang Helicobacter o kaya Campylobacter pylori. Itong bakterya na to ay normal na nakikita po sa ating sikmura. Ngunit sa anumang dahilan na pag sumobrang dami itong bakterya na to, instead na kakampi natin, naging kaaway pa natin. So dyan pumapasok yung pagbigay ng antibiotics para masugpo o maibaba ang bilang nitong bakterya na ito. So ano ang panganib ng pagkakaroon ng ulcer? Aba, akala nyo ulcer lang? May namamatay po sa ulcer. Hindi naman sa tinatakot ko kayo, pero may namamatay po sa ulcer. Aba, humihilab ang tiyan, binaliwala nyo, hanggang sa susuka ka na ng dugo. Minsan, yung sinusuka nyo, parang yung pinaggilingan ng kape, kulay dark brown. Yung pala yung mga dugong matagal na nandyan sa inyong sikmura. At yan ay indication ng bleeding. So, pag may bleeding na, ayan na, nagkakaroon na tayo ng mga problema. Unang-una, ano ba ang risk? Anong panganib ng pagkakaroon ng ulcer? Pang-una ay nagkakaroon ng tinatawag na penetration, kung saan yung mismong pinag-ukaan pinapasok nitong asido hanggang ito'y mabutas. Pag nabutas na, ang tawag perforation. Di siyempre, kailangan tahiin na yan. Dahil dun na sa perforation, dun naglalabas ang dugo o tinatawag na bleeding. So may tinatawag na hemorrhage or bleeding dahil sa peptic ulcer. Aba, pag may bleeding na, pag hindi na control yan, lalo na pag senior citizen ang meron nito o kaya mga bata-bata, yung mga less than 10 years old, pwedeng magkaroon ng pagbagsak ng inyong blood pressure. Pwede hong magkaroon ng anemia na tinatawag na maaaring humantong pa sa blood transfusion. Then ang susunod ay obstruction, kung saan magkaroon ng pagbabara dahil yung mismong uka o yung sugat ay nagkaroon ng malaking peklat. Kung saan, pag may obstruction na, kailangan na naman dyan operation. So isipin nyo po, pinag-uusapan natin, tumaas lang asido, nag-umpisa lang sa kaiinom ng alak at sigarilyo, napunta doon sa obstruction. Sa bagay, narinig nyo iba, penetration, perforation, bleeding, and obstruction. Akala nyo, ba, mga sarap yun perforation, bleeding, obstruction. Pero lahat yun masakit. At hindi lang yun, mahal ang pa-opera nito. So ang treatment, binabawasan yung acidity ng stomach, so binibigyan ng antacid. Pero ang problema naman natin sa antacid, may mga side effect mamaya, pag-uusapan natin yan. Pero before that, bago natin pag-usapan yung mga side effect muna ng gamot at yung common na gamot, dagdag ko na rin po sa aking lecture yung GERD. G-E-R-D. Ano ba ibig sabihin ng GERD? Gastroesophageal Reflux Disease. Ano pong ibig sabihin yan? Well, minsan,
sa taas ng asido ng ating sikmura, yung asido na yan ay umaakyat hanggang dibdib, hanggang umabot hanggang lalamunan. Kaya maaaring ang unang maramdaman ng isang pasyente paggising sa umaga, tuyong-tuyo ang lalamunan at parang may nakabara na plema. Pero pinipilit nyo namang ilabas yung plema, yung pala, pamamagana pala ng inyong ngalangala o kaya daanan ng pagkain na tinatawag na esophagus. Gusto ko pong intindihin nyo, yung pagkain na pinapasok sa bibig, from the mouth o bibig, dumadaan sa tubo yan na tinatawag na esophagus. Hanggang papuntang stomach yung ating kinakain. Ngayon, dun sa pagitan ng esophagus, yung tubo kung saan dumadaan ang pagkain, saka yung ating stomach, meron yan parang gate valve. Tagabantay para hindi umakyat yung asido, tagabantay para ang ating kinain na hindi na bumalik, paakyat. Ang tawag doon, lower esophageal sphincter. So may lower esophageal sphincter at may upper esophageal sphincter. Yung upper esophageal sphincter, dito po yan sa lalamunan, kung saan pag lumulunok tayo, pumapasok yung pagkain. Pero nakasarado yan pag hindi tayo lumulunok. So yun ang trabaho ng bantayan. Bantayan yung ating kinakain, papasok at paakyat. So sa isang tao na palaging tumataas ang asido ng sikmura, humihina yung pinaka-gate valve, yung taga-bantay, yung para hindi bumalik o yung mag-backflow yung ating kinakain. At yan yung tinatawag na esophageal reflux, kung saan umaakyat yung asido, yung pagkain na pakiramdam natin, ilinuluwal natin ulit. Yan. Ang naramdaman ng isang tao na may GERD o GERD, gastroesophageal reflux disease, parang may chest pain ka, pakiramdam mo ang bigat ng dibdib mo, hanggang dito sa may lalamunan, mainit. Nakadalasan, mapapagkamalang atake sa puso. Kaso ang senior citizen, naku, sumasakit ang dibdib ko, ito na, ataking nata ako sa puso. Dahil doon, sa ganung reaction o stress, lalong tumataas yung asido ng sikmura nyo at lalong pahirap sa inyong dibdib at sikmura. So ulitin ko, pag may GERD, walang kinalaman sa puso. Tinawag na heartburn kasi naramdaman nyo mainit sa bandang dibdib o bandang puso. Kaya tinawag na heartburn. So ano yung mga naramdaman ng isang pasyente? Bukod sa parang pakiramdam mo, sumisikip ang dibdib, humihilab ang dibdib, ang tiyan at ang dibdib. Pagkatapos sumasakit pati likod. Minsan pinagpapawisan na napapagkamalan na inaatake na sa puso. So maaari pong bukod doon, maramdaman nyo muna na parang bloated muna. Kadalasan isang oras pagkatapos kumain. So, ano mga dapat gawin ng isang pasyente? Siyempre, huwag kayong magsa-self-medicate. Pumunta kayo sa doktor, magpasuri, at maaaring resetahan kayo ng mga doktor ng gamot. Ang kadalasan gamot na binibigay para mabilis na makaramdam ng ginawa ay yung tinatawag na antacid. Antacid kontra asido. So, ang mga antacid maraming klase. May mga aluminum base, calcium base, at mayroong tinatawag na magnesium base. So, may nabibiling aluminum magnesium, may nabibiling calcium carbonate, na hindi po pampatigas ng buto yan, kundi pang neutralize ng asido ng ating sikmura. So, bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung mga antacid na pangkaraniwan na iniinom. May tinatawag tayong aluminum, magnesium o kaya calcium-based antacid, pangontra sa asido. So, lahat yan, ang purpose yan, ibaba ang asido ng ating sikmura. Pero ang aluminum saka calcium-based na antacid, ang mga posibleng side effect na dapat bantayan ni lolo at lola ay ang constipation. Mapapansin nyo mga may edad, hirap dumumi. Tapos uminom ka pala ng gamot na may ganitong mga aluminum magnesium, aluminum calcium base, antacid. Magdadaing ka lalong hirap dumumi. Tapos sumasakit ang kalamnan, medyo pumipitik-pitik ang mga kalamnan, nagtitwitch. Andyan yung palaging pagod ang pakiramdam, nangihina, at may kasamang pagka-nervyos o restlessness, hindi mapakali. Yan ay kadalasan side effect ng gamot na may aluminum saka calcium base. So tingnan nyo po yung inyong iniinom na gamot para sa ulcer. At kung meron po kayong mga ganitong naramdaman, di pumunta ka sa doktor, sabihin nyo na, Dok, hirap ako dumumi. Hindi kaya may kinalaman dito sa iniinom kong gamot sa ulcer? Pagkatapos, yung mga magnesium naman, nabagit ko aluminum calcium base. Yung magnesium base naman na antacid, ang mga posibleng side effect naman, diarrhea. Napapadalas ang punta sa CR. Irregular heartbeat, nahihilo o kaya lutang, lightheadedness.
at maaring pagbaba ng timbang. Aba, edi nakita ni Lola ngayon, tinitingnan ni Lola ngayon yung gamot niya. Aba, Dok, meron magnesium sa generic ng gamot ko. Kaya pala, napansin ko parang ibang tibok ng puso ko, napansin ko nahihilo ko. Eh di anong gagawin? Eh di bumalik sa doktor para mapalitan o mabigyan ng ibang gamot na maaaring maiwasan ng mga posibleng side effect na nabanggit ko. Ano pa? Over the counter po ito, mga prescription drugs na binibigay ng doktor, mga histamine o tinatawag na histamine blockers, histamine 2 blockers. Ang mga kilalang gamot na may generic name na ganito ay, ito na, nako, baka mamaya may magalit na naman sa akin, cimetidine, ranitidine, famotidine. Ito mga binanggit ko, cimetidine, ranitidine, famotidine, meron din side effect. Number 1 side effect, nako, si Lolo magugulat dito. Number 1 side effect, Lolo, mawawala daw yung libido o hilig sa sex. Mawalan ng gana sa sex si Lolo dahil umiinom pala ng gamot sa ulcer. Tapos hindi makatulog. Tapos umuugong ang tenga. At palaging tuyo ang lalamunan. Yan. So lahat ng mga binabanggit ko ay hindi para tanggalin yung gamot nyo. Ang sinasabi ko lang po, kung alam nyo na posible pala na yung nararamdaman nyo, epekto ng gamot na ating tinalakay, eh bumalik sa inyong doktor, magpasangguni para mapalitan yung gamot nang makaiwas sa mga posibleng side effect nito. Kulang oras natin. Marami pa ito eh. Ano naman yung mga dapat gawin? O ito po, lahat ng mga may ulcer, lahat ng mga sinisikmura, lahat ng mga kinakabag di matunawan, ito po yung standard na dapat nyong gawin. Number 1, kung kayo po'y overweight, bawasan ng timbang. Number 2, huwag ka agad hihiga pagkatapos kumain. Bigyan ng 2-3 oras bago matulog pagkatapos kumain ng hapunan. Kung matutulog po kayo, kailangan mataas po ang inyong ulo. Kaya ang gawin nyo po, taasan nyo ang inyong unan o kaya taas nyo yung kama. Ang gawin nyo po, yung kama nyo sa may bandang uluhan, lagyan nyo po ng kahoy yung kama para tumaas ng mga 6 inches. Nalaman, pag nakahiga kayo ng flat, mas lalong umaakyat yung asido papunta sa inyong lalamunan at dibdib. Okay? Then kung inom kayo ng gamot, make sure na yung gamot na ininom nyo, kung nakaramdam kayo ng pagbabago sa inyong panunaw o sa sikmura, bumalik kagad sa inyong doktor, isangguni agad. Pag-iinom din ng gamot, maski anong gamot, dapat sabayan ng pag-inom ng maraming tubig. Ayan ang mali ng mga Pinoy. Ang Pinoy, pag uminom ng gamot, isang lagok, pasok ang gamot, tapos. Dapat pala, isang basong tubig ang kasabay ng gamot na iniinom nyo. Okay? Then make sure na pagkakain kayo, hindi isang kainan na bondatan na parang wala na pong bukas. Ano ibig sabihin nun? Takaw-takaw mo, kala mo, last supper mo na. Dapat po, paunti-unti pero madalas. Dapat po, gano'n ang inyong pagkain. Ano naman yung mga hindi dapat gawin? Eh, bawal po kape, bawal po alak, bawal po ang sigarilyo. Bawal po malipasan ng gutom. Bawal po mamantika, maanghang at mga pagkain na sobrang asim. At iwasan nyo po ang magsuot ng mga masisikip na damit. Bawasan ng stress. Overweight, ha? Bawas ang timba, ha? Inulit-ulit ko yan, ha? So, yung mga sinabi ko po, sundin nyo at baka sakali makuha natin yung sakit na yan nang walang gamot. Okay ba ang services dito sa ospital nyo? Oo naman, sigurado yun. Eh, paano kung hindi ako satisfied? Eh di babalik namin yung sakit mo. Dok, grabe yung panaginip ko gabi-gabi. Kasi lagi daw akong nanonood ng basketball. Sige, halika. May gamot ako para dyan. Ayoko, wag muna, Dok. Championship game na mamaya eh.